Sige, narito ang buong kwento na inangkop sa konteksto ng Pilipinas, na may mga pangalan at detalye na may kaugnayan sa kultura ng Pilipino, at ang tono ng I. Eleanor ay ginawang mas formal at pamilyar na Elena P. o Nanay Elena. Depende sa konteksto. Si Carlos T. ay nanatili, si T. Victoria ay nanatili rin, at si Derek ay naging Darius. Ang lihim na Klaus, ang pagbabalik ni Aling Isabela sa kanyang tahanan. Hinding-hindi ko malilimutan ang tingin sa mukha ni Victoria nang iabot sa akin ng pulis ang court order. Ang kanyang mga mata, ang parehong mga mata na pinatulog ko ng maraming gabi noong bata pa siya, ngayon ay tumitingin sa akin ng malamig, malayo, na parang ako ay isang estranghero, na parang ang 32 taon ng sakripisyo, pag-ibig, at dedikasyon ay walang saysay. Ako si Isabela Morales. Ako ay 68 taong gulang, at hanggang 3 linggo na ang nakalipas, nakatira ako sa bahay na itinayo namin ng aking yumaong asawa, si Carlos. Ang bahay kung saan ko pinalaki ang aking kaisa-isang anak na babae. Ang bahay na walang muwang kong inilagay sa kanyang pangalan, na naniniwalang sinisiguro ko ang kanyang kinabukasan. Ang bahay na pinagtabuyan niya sa akin, na may 2 baglang ang gamit at ang aking matandang aso, si Lucky. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Victoria. Isang detalye na magbabago sa lahat. Hayaan mong ikwento ko sa iyo kung paano ako nakarating dito. Nagsimula ang lahat 15 buwan na ang nakalipas. Nakaupo ako sa sala, tinitingnan ang mga lumang litrato ni Carlos. 5 taon na ang nakalipas nang kuhanin siya ng cancer, ngunit ang kanyang kawalan ay masakit pa rin tulad ng unang araw. Dumalaw sa akin si Victoria ng linggong iyon, tulad ng ginagawa niya tuwing 2 linggo. Umupo siya sa tabi ko at napansin ang mga luha na sinusubukan kong itago. "Nanay, ayos ka lang po ba?" tanong niya, hinawakan ang aking kamay. Umiti ako sa kanya, pinunasan ang aking pisngi. "Naaalala ko lang ang tatay mo, mahal ko. Alam mo naman, laging mahirap ang mga araw na ito." Tumango si Victoria at niyakap ako. Pagkatapos, na parang matagal na niya itong iniisip, tiningnan niya ako ng seryoso. "Nanay, nag-aalala ako sa inyo. Mag-isa lang kayo sa malaking bahay na ito. Paano kung matumba kayo? Paano kung may mangyari at walang makakaalam?" Naantig ako ng kanyang pag-aalala. Mula nang pumanaw si Carlos, siya ang naging aking sandigan, ang aking suporta, kahit na nakatira siya sa sarili niyang apartment sa kabilang bayan. "Ayos lang ako, anak. May Lucky ako. May mga kapitbahay ako na dumadaan para magkape tuwing hapon. Hindi mo kailangang mag-alala ng sobra." Umiling si Victoria, lalong naging seryoso ang kanyang ekspresyon. "Hindi lang iyon, nanay. Ang bahay na ito ay nangangailangan ng maraming maintenance. Kailangan ayusin ang bubong. Luma na ang mga tubo. Kung may malaking masira, paano na? Babayaran niyo ba iyon gamit ang inyong pensyon?" Hindi ko maitatanggi na tama siya. Ang bahay ay mahigit 30 taong gulang, at bawat taglamig ay lumalabas ang mga bagong butas. Laging si Carlos ang nag-aasikaso ng mga pag-aayos, ngunit mula nang siya ay mamatay, lahat ay naging mas komplikado. Ang aking pensyon ay halos hindi na sapat para sa mga pangunahing pangangailangan, at ang pera mula sa siguro sa buhay ni Carlos ay nagamit na sa pagbabayad ng kanyang mga medikal na paggamot. "May iniisip ako," patuloy ni Victoria. "Paano kung ilagay niyo ang bahay sa pangalan ko? Sa ganoong paraan, kaya kong asikasuhin ang lahat ng gastusin, ang pag-aayos, ang buwis sa ari-arian. Maaari pa rin kayong manirahan dito, syempre. Walang magbabago sa inyong araw-araw na buhay maliban na ako ang bahala sa lahat ng iba pa." Tiningnan ko siya, nagulat. Hindi ko inaasahan ang mungkahing iyon. "Ngunit anak, ang bahay na ito ay inyong mana. Magiging sa inyo pa rin iyan kapag wala na ako." "Eksakto, nanay. Pero kung maghihintay tayo, kailangan nyo pang dumaan sa lahat ng papeles sa probate. Mas mataas ang mga buwis sa mana. Bukod pa, kung gagawin natin ito ngayon, maaari na akong magsimulang mamuhunan sa pagpapaganda ng bahay. Isipin nyo, bagong bubong, mga tubo na hindi tumutulo. Marahil pati na ang central heating system na lagi ninyong gusto.
Kailangan kong aminin, ang alok ay tila nakakaakit. Ang mga taglamig ay lalong nagiging mahirap para sa akin dahil sa lumalalang arthritis, at ang ideya na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagpapanatili ng bahay ay isang ginhawa. Hindi ko alam, Victoria. Ang bahay na ito ang lahat ng mayroon ako. Nanay, sabi niya, hinawakan ang aking mga kamay. Magtiwala kayo sa akin, legal na formalidad lang ito. Patuloy kayong maninirahan dito hanggat gusto nyo. Nangangako ako. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang katapatan na nag-alis ng aking pag-aalinlangan. Ito ang aking Victoria, ang munting babae na pinalaki ko ng mailabis na pag-ibig, ang babaeng pinaglagyan ko ng lahat ng aking pag-asa. Paano ko siya hindi pagtitiwalaan? Sige, sa wakas ay sumang-ayon ako. Kakausapin ko ang isang abogado. Malawak na umiti si Victoria at niyakap ako. Huwag na kayong mag-alala, nanay. Ako na ang bahala sa lahat ng papeles. Kilala ko ang isang mahusay na notaryo. At ganoon nagsimula. Sa sumunod na ilang linggo, inasikaso ni Victoria ang bawat detalye. Dinalhan niya ako ng mga dokumento upang pirmahan. Ipinaliwanag niya ang bawat hakbang ng proseso. O, sa list, iyon ang akala ko. Napakaraming papel ang pinirmahan ko na sa totoo lang ay nawalan na ako ng bilang. Bulag akong nagtiwala sa aking anak. Isang buwan pagkaraan, ibinigay sa akin ni Victoria ang balita. Opisyal nang nasa pangalan niya ang bahay. Nagdiwang kami sa isang espesyal na hapunan at nag-toast siya sa isang ligtas na kinabukasan. Naaalala kong naramdaman kong may bumigat na nabunot mula sa aking balikat. Ang aking anak na babae ang bahala sa lahat at ako ay makapamumuhay ng mapayapa. Ang unang ilang linggo pagkatapos ng transfer, tila normal ang lahat. Mas madalas na bumibisita si Victoria kaysa dati. Nagdala siya ng mga kontraktor upang ayusin ang bubong tulad ng ipinangako niya. Pinalitan niya ang mga tubo sa pangunahing banyo. Kumuha pa nga siya ng landscaper upang ayusin ang bakuran. Nang makilala ko si Darius, dinala siya ni Victoria sa hapunan isang Biyernes. Matangkad, blonde, na may perpektong ngiti at isang malinis na suit. Sa unang tingin, tila siya ang ideal na manugang. Si Darius ay isang real estate investor, paliwanag ni Victoria habang nagbubuhos ng alak na dinala nila. Nagkita kami sa isang finance conference 3 buwan na ang nakalipas. Naaalala kong naisip kong kakaiba na hindi kailanman binanggit ni Victoria si Darius noon, ngunit ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa ay nagparamdam sa akin na bago pa lang iyon at seryoso. Isang kasiyahan na makilala ka, Ginang Morales, sabi ni Darius, mahigpit na nakikipagkamay sa akin. Marami na sa akin ang sinabi ni Victoria tungkol sa iyo. Sabi niya ikaw ang pinakamalakas na babae na kilala niya. Ang kanyang mga salita ay nagpangiti sa akin, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata ang nagpatindig sa akin, isang kalkuladong lamig na kaiba sa kanyang perpektong ngiti. Sinubukan kong baliwalain ang pakiramdam, sinisisi iyon sa aking pagiging ina na selosa. Sa huli, mukhang masaya si Victoria, at iyon lang ang mahalaga. Mabilis na naging bahagi ng aming buhay si Darius. Sumama siya kay Victoria halos tuwing linggo. Siya ay kaakit-akit, matulungin, laging nagdadala ng maliliit na regalo, mga tsokolate, bulaklak, minsan pa nga ay isang bagong kwelyo para kay Lucky. At gayunpaman, may isang bagay sa loob ko ang nanatiling alerto tuwing siya ay malapit. Sa isa sa mga linggong iyon na bumisita sila, sinabi sa akin ni Victoria ang balita. Engaged na sila. Ipinakita niya sa akin ang isang singsing na may napakalaking brilyante na tila peke. 4 na buwan pa lang silang nagde-date. Hindi ba medyo maaga pa, anak? Tanong ko, sinusubukang maging kaswal. Tiningnan ako ni Victoria nang may pagkadismaya. Nanay, kapag alam mong nakita mo na ang tamang tao, alam mo na. Ang tatay at kayo ay nagpakasal pagkatapos lang ng 6 na buwan, naaalala nyo. Totoo iyon, ngunit iba na ang panahon. Bata pa kami ni Carlos, halos walang muwang. Si Victoria ay 32 na may matagumpay na karera bilang isang accountant. Inaasahan kong mas maging maingat siya. Gusto ko lang na makasiguro na alam mo ang ginagawa mo, iginiit ko.
Sumabat si Darius noon na may ngiting hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko ang inyong pag-aalala, Ginang Morales. Natural lang na nais ninyong protektahan ang inyong anak, ngunit ipinapangako ko sa inyo, seryoso ang aking intensyon. Mahal ko si Victoria at gusto kong bumuo ng kinabukasan kasama siya. Tumango ako, hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Mukhang in love si Victoria, napakasaya. Sino ako para sirain ang sandaling iyon? Ang kasal ay 2 buwan pagkaraan. Isang maliit na seremonya sa isang magandang hardin. Si Victoria ay kumikinang sa kanyang puting damit at umiyak ako tulad ng inaasahan. Ang isang bahagi ko ay umiyak sa tuwa, nakikita ang aking anak na napakasaya. Ang isa pang bahagi, isang bahagi na sinusubukan kong baliwalain, ay umiyak mula sa pakiramdam ng pagkawala na hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos ng kasal, naging mas bihira ang mga pagbisita ni Victoria. Laging may dahilan siya. Trabaho, social engagements kasama si Darius, pagod. Mula sa pagbisita tuwing 2 linggo, naging 1 beses sa 1 buwan, pagkatapos ay tuwing 6 na linggo. Kapag tumatawag ako, madalas si Darius ang sumasagot, sinasabing abala si Victoria at ipapatawag niya ako. Mga tawag na bihirang ibalik. Nagsimula rin akong mapansin ang mga pagbabago sa paligid ng aking bahay. Isang araw, umuwi ako mula sa grocery shopping at nakakita ng isang lalaki na kumukuha ng mga sukat sa bakuran. Nang tanungin ko siya kung ano ang ginagawa niya, sinabi niya na kinontrata siya ni Victoria upang i-appraise ang ari-arian. Sa isa pang pagkakataon, binuksan ko ang pinto sa isang eleganteng mag-asawa na nagsabing may appointment sila upang tingnan ang bahay na ibinebenta. Ipinaliwanag ko na may pagkakamali na hindi ibinebenta ang aking bahay. Umalis sila na naguguluhan, ipinapakita sa akin ang isang listing sa kanilang mga telepono, ang aking bahay ay nakalista sa isang napakataas na presyo. Agad kong tinawagan si Victoria. Tiniyak niya sa akin na pagkakamali iyon na tinitingnan ni Darius ang mga katulad na ari-arian upang mamuhunan at may nagkamali sa mga address. Sinabi niya sa akin na huwag mag-alala, ngunit patuloy ang mga kakaibang pagbisita at bawat beses na kinu-question ko si Victoria, mayroon siyang perpektong makatuwirang paliwanag. Laging sinisisi ang ilang administrative error o hindi pagkakaunawaan. 6 na buwan pagkatapos ng kasal, 1 linggo ng umaga, nagpakita si Victoria at Darius sa aking pinto ng walang abiso. Nakasuot si Victoria ng isang mamahaling coat na hindi ko kailanman nakita. Si Darius ay may malamig na ngiti na ngayon ay nagpadaloy ng lamig sa aking gulugod. Nanay, kailangan nating mag-usap, sabi ni Victoria, pumasok ng walang paghihintay ng imbitasyon. Umupo sila sa aking sala, ang parehong silid kung saan kami nagbahagi ng napakaraming tawa at napakaraming lihim. Ngayon, gayunpaman, ang kapaligiran ay tensyonado, na parang mga estranghero na bumibisita sa hindi kilalang teritoryo. Napagdesisyonan naming lumipat sa bahay na ito, anunsyo ni Victoria nang walang pasakalye. Tiningnan ko siya, naguguluhan. Lumipat dito. Nanay. Kailangan namin ni Darius ng mas maraming espasyo. Masyadong maliit ang kanyang apartment, at dahil nasa pangalan ko na ang bahay na ito, natural lang na lumipat kami dito. Pakiramdam ko ay gumagalaw ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Pero ito ang aking tahanan, Victoria. Napagkasunduan natin na maninirahan ako rito. Nagpalitan ng tingin si Victoria at Darius. Siya ang nagsalita sa malambot, kontroladong boses na ngayon ay nagpatindig sa aking balat. Ginang Morales, naiintindihan namin na mahirap ito para sa inyo, ngunit sa legal na paraan, ang bahay na ito ay pag-aari ni Victoria. Ang kasunduan niyo ay verbal, di ba? Victoria, nanginginig ang aking boses. Nangako ka sa akin. Nanay, putol niya sa tonong hindi ko kailanman narinig mula sa kanya. Nagbago ang mga sitwasyon. Magkakaroon kami ni Darius ng anak. Kailangan namin ang bahay na ito. Ang balita na sa anumang ibang sitwasyon ay punuin sana ako ng tuwa ay ngayon ay tumama sa akin na parang kutsilyo. Isang apo. Buntis si Victoria at ginagamit iyon upang itaboy ako sa sarili kong tahanan. Congratulations, nagawa kong sabihin, lumalaki ang luha sa aking mga mata. Pero malaki ang bahay na ito.
Maaari tayong lahat na manirahan ng magkasama. Ang guest room ay maaaring maging silid ng bata at kaya kong tumulong sa pag-aalaga. Hindi iyan ubra, putol ni Darius. Kailangan namin ni Victoria ng aming espasyo. Bukod pa, ang bahay na ito ay nangangailangan ng malaking renovation bago dumating ang bata. Mas mabuti kung humanap kami ng ibang solusyon para sa iyo. Ibang solusyon? Ang aking boses ay tila malayo na parang nabibilang sa iba. Ano ang ibig mong sabihin? Kumuha si Victoria ng ilang brochure mula sa kanyang pitaka at iniladlad ang mga ito sa coffee table. Nagtingin kami ng mga assisted living facilities. Mayroong ilang talagang magaganda na may 24 oras na medical care. Mas marami kayong kasama, mga social activity. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Ang sarili kong anak, na para sa kanya ay ibinigay ko ang lahat, ay sumusubok na ipadala ako sa isang nursing home. Hindi ako pupunta sa anumang facility, sabi ko nang may katatagan na hindi ko alam na taglay ko pa. Ito ang aking bahay. Kami ni Carlos ang nagtayo nito, ladrilyo sa ladrilyo. Dito ipinanganak ang aking kaisa-isang anak na babae. Dito namatay ang aking asawa. Hindi ako aalis. Bumuntong hininga si Victoria na parang may kinakausap na matigas ang ulo. Nanay, maging makatuwiran. Ang bahay ay nasa pangalan ko. Sa legal na paraan, magagawa ko ang anumang gusto ko rito. Nangako ka na maninirahan ako rito hanggat gusto ko. Nangako ka, Victoria. Tumayo si Darius, halatang nainis. Ginang Morales, naiintindihan namin ang inyong attachment sa bahay na ito, ngunit kailangan ninyong maunawaan na ito ay pag-aari na ni Victoria. Nag-aalok kami sa inyo ng marangal na alternatibo sa isang luxury facility. Maraming tao sa inyong sitwasyon. Sa aking sitwasyon, nagsisimulang palitan ng galit ang unang pagkabigla. At ano ang aking sitwasyon, Darius? Ang pagiging isang walang muwang na matandang babae na nagtiwala sa kanyang anak. Tumayo rin si Victoria, halatang nainis. Hindi tayo umaabot kahit saan. Bibigyan ka namin ng oras para pag-isipan, nanay. Isang linggo pagkatapos nito, inaasahan namin na nakagawa ka na ng makatuwirang desisyon. Umalis sila ng biglaan tulad ng kanilang pagdating, iniiwan akong nakaupo sa aking sala na may mga brochure ng retirement homes at isang durog na puso. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Naglakad ako sa bahay na naging tahanan ko sa loob ng 3 dekada, hinahawakan ang mga dingding na may napakaraming alaala. Ang silid ni Victoria, kung saan ko siya idinuyan sa pagtulog ng maraming gabi. Ang kusina kung saan kami ni Carlos ay sumasayaw habang nagluluto ng hapunan. Ang bakuran kung saan namin ipinagdiwang ang bawat kaarawan, bawat ika-4 ng Hulyo na barbecue, bawat Pasko. Paano ito umabot sa ganito? Sa anong punto nagbago ang aking matamis na Victoria sa malamig, kalkuladong babae na kayang itaboy ang sarili niyang ina sa kalye? Ginugol ko ang susunod na ilang araw na parang nasa isang trance, hindi makapagproseso sa nangyayari. Tinawagan ko si Victoria ng ilang beses, ngunit laging si Darius lang ang sumasagot, iginiit na ibibigay niya ang mensahe. Sa ika-5 araw, habang nagsisimula pa lang akong isaalang-alang ang aking mga opsyon, nawala sa mga ito ang kasama ang isang retirement home, tumunog ang doorbell. Isang pulis ang kasama ng isang lalaki na nakasuot ng suit na nagpakilala sa kanyang sarili bilang abogado ni Victoria. Ginang Morales, sabi ng abogado, inabot sa akin ang isang sobre. Ito ay isang utos ng korte. Mayroon kayong 48 oras upang lisanin ang ari-arian. Ang anumang personal na gamit na mananatili sa bahay pagkatapos ng deadline na iyon ay ituturing na inabandona. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. May pagkakamali, bulong ko. Ito ang aking bahay. Umiling ang abogado. Ang ari-arian ay nakarehistro sa pangalan ni Victoria Bennett. Nag-file siya ng eviction lawsuit na nagsasaad na illegal kayong naninirahan sa kanyang ari-arian. Ang hukom ay nagpasya pabor sa kanya. Habang nagsasalita ang lalaki, nakita ko ang kotse ni Victoria na huminto sa harap ng bahay. Lumabas siya na may malamig na ekspresyon na ngayon ay tila natural na niyang estado. Sa likod niya, mahina ang ngiti ni Darius.
Victoria, pagmamakaawa ko habang papalapit siya. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ako ang nanay mo. Hindi man lang niya ako tiningnan sa mata. 48 oras, nanay. Maaari ninyong kunin ang inyong personal na gamit. Ang iba ay mananatili. Saan ako pupunta? Kumuha si Victoria ng isang piraso ng papel mula sa kanyang pitaka. Nag-book ako ng silid para sa inyo sa Maple Creek Senior Living Facility. Bayad na sa loob ng 3 buwan. Sapat na iyan para mag-adjust kayo at humanap ng permanenteng arrangement. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Bakit, Victoria? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit tumagal lang iyon ng 1 segundo bago idinikit ni Darius ang kanyang kamay sa balikat niya, na parang pinapaalalahanan siya ng isang bagay. Malaki ang halaga ng bahay, nanay. Sa pera mula sa pagbebenta, kaya naming bumili ni Darius ng mas maganda sa isang mas eksklusibong kapitbahayan. Isang bagay na karapat-dapat sa aming anak. Ibabalik mo ang bahay ng iyong pagkabata. Ang bahay kung saan ka lumaki. Nagkibit-balikat si Victoria. Ladrilyo at semento lang iyan, nanay. At sa katunayan, kailangan mong ibigay sa amin ang mga susi ngayon. Ang pulis, na halatang hindi komportable, ay sumabat. Ginang Morales, hindi kinakailangan na ibigay ninyo ang mga susi ngayon. Ang utos ay nagbibigay sa inyo ng 48 oras. Humakbang si Darius pasulong. Pero mas komportable kami kung ibibigay nyo na iyon ngayon para sa security. Security? Paos ang aking boses, kakaiba. Akala mo ba sisirain ko ang sarili kong bahay? Hindi na iyan ang iyong bahay, nanay, malamig na sabi ni Victoria. At sa totoo lang, hindi namin alam kung paano ka magre-react. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumahol si Lucky mula sa loob ng bahay, nararamdaman ang aking pagkabahala. Nagpahiwatig ng pagkadismaya si Victoria. At kailangan mong dalhin ang asong iyan. Hindi namin siya kayang alagaan. Iyon ang pangungusap na iyon, higit sa lahat, ang nagpakita sa akin kung gaano nagbago ang aking anak na babae. Si Lucky ang kanyang kalaro sa buong kanyang pagkabata. Siya mismo ang pumili sa kanya sa shelter noong siya ay 8 taong gulang. Paano niya masasabi ang tungkol sa kanya na parang isa itong lumang kasangkapan? Aalagaan ko si Lucky. Huwag kayong mag-alala, sabi ko nang may kalmadong hindi ko nararamdaman. At aalis ako sa loob ng 48 oras, tulad ng sinasabi ng utos. Pero gusto kong malaman mo, Victoria, na balang araw pagsisisihan mo ito. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Dahil sa araw na tratuhin ka ng ganito ng sarili mong anak, maaalala mo ang sandaling ito. Nakakita ko ng isang kislap ng sakit sa kanyang mga mata, ngunit si Darius ang sumagot, huwag kang magbanta sa asawa ko, Ginang Morales. Mayroon kayong court order. 48 oras. Umalis sila, sinundan ng pulis at abogado, iniiwan akong mag-isa sa beranda ng kung ano ang hindi na aking tahanan. Ang sumunod na 48 oras ay isang kalabuan ng emosyon at aktibidad. Paano mo iimpake ang 30 taon ng buhay sa loob ng 2 araw? Ano ang dadalhin mo kapag kaya mo lang dalhin ang kasya sa 2 maleta? Kinuha ko ang mga litrato, syempre, ang mga liham ni Carlos, ang maliliit na kayamanan na walang halaga sa iba, ngunit mayroong buhay para sa akin, ang kumot na tinahi ng aking ina, ang pocket watch ng aking ama. Ang unang Mother's Day card na ginawa sa akin ni Victoria, na may maliit na handprints niya sa pink na pintura. Pinanood ako ni Lucky habang nag-iimpact, naguguluhan, na parang naintindihan niya na may kakilakilabot na nangyayari. Sa edad na 12, masyado na siyang matanda para sa napakaraming kawalan ng katiyakan, tulad ko. Tinawagan ko si Elena, kapatid ni Carlos. Nakatira siya sa ibang syudad, 2 oras ang layo, ngunit siya lang ang natitirang pamilya ko. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon na umiiyak. Halika rito, Isabella, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Maaari kang manatili sa akin hanggat kailangan mo, at dalhin mo si Lucky, syempre. Lalo lang akong napaiyak ng kanyang kabaitan. Ayaw kong maging pabigat, Elena. Hindi ka kailanman magiging pabigat.
Kapatid kita, kahit wala na si Carlos sa atin. Ang pamilya ay pamilya. Mga salita na tila nakalimutan ng sarili kong anak. Ginugol ko ang huling gabi sa aking bahay, nakaupo sa likod ng beranda, pinapanood ang mga bituin kasama si Lucky sa aking mga paa. Iyon ang parehong tanawin na tiningnan ko sa loob ng 30 taon. Ang parehong kalangitan kung saan kami ni Carlos ay nangangarap ng kinabukasan. Ang parehong bakuran kung saan naglakad si Victoria sa kanyang unang mga hakbang. Bukas, lahat ng ito ay pag-aari na ng iba, sa aking anak na babae, na nagpasya na mas mahalaga ang halaga ng bahay, kaysa sa mga alaala na taglay nito, mas mahalaga kaysa sa akin. Sa madaling araw, inilagay ko ang huling ilang gamit sa aking maleta. Naghihintay ang isang taxi upang dalhin ako sa istasyon ng bus. Huminto ako sandali sa harap ng pinto, hinahayaan ang aking sarili na huling tumingin. Halika na, Lucky, sabi ko, ang aking boses ay halos hindi na makilala bilang aking. Oras na para umalis. Habang isinasara ko ang pinto, nakita ko ang kotse ni Victoria na huminto. Sila ni Darius ay dumating upang tiyakin na umalis talaga ako, sa tingin ko. Nakita ko ang aking anak na babae na lumabas ng kotse, perpekto ang suot tulad ng dati. Nagtagpo ang aming mga mata sandali. Naisip ko na marahil sa huling minuto ay muling mag-iisip siya, na ang anak na pinalaki ko ng mailabis na pag-ibig ay babalik sa akin. Ngunit kinuha lang niya ang kanyang telepono at nagsimulang makipag-usap sa isang tao, tinalikuran ako. Pinanood ako ni Darius mula sa kotse nang may malamig na ngiti na ngayon ay lubos kong naiintindihan. Inilagay ng taxi driver ang aking dalawang maleta sa trunk. Tinulungan ko si Lucky na makapasok sa likod ng upuan. Iyon na. 30 taon ng aking buhay ay nabawasan sa 2 maleta at isang matandang aso. Saan po kayo, Ginang? Tanong ng driver. Sa istasyon ng bus, sagot ko nang hindi lumilingon. Hindi ko sila bibigyan ng kasiyahan na makita akong umiyak. Habang umaandar ang taxi, naaalala ko ang mga salita ng abogado ni Victoria. Ang ari-arian ay nakarehistro sa pangalan ni Victoria Bennett. Nag-file siya ng eviction lawsuit na nagsasaad na illegal kayong naninirahan sa kanyang ari-arian. At pagkatapos ay naaalala ko ang isa pang bagay, isang bagay na hindi alam ni Victoria at Darius, isang bagay na nakalimutan sa kalabuan ng mga pangyayari. Ang biyahe papunta sa bahay ni Elena ay mahaba at tahimik. Natulog si Lucky sa aking kandungan, walang kamalay-malay sa bagyo ng mga emosyon na kumakain sa akin. Galit, sakit, pagkadismaya, ngunit higit sa lahat, isang determinasyon na hindi ko naramdaman sa mahabang panahon. Dahil may isang bagay na hindi alam ni Victoria at Darius, isang bagay na nakalimutan sa kaguluhan ng mga pangyayari. Nang makarating ako sa bahay ni Elena, naghihintay siya sa pinto. Niyakap niya ako ng mahigpit ng walang anumang tanong at inakay ako sa loob. Maliit ngunit komportable ang kanyang bahay, napakalayo sa bahay na kakatapos ko lang mawala. Inilagay niya ako sa kanyang guest room at hinayaan akong magpahinga. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan na halos hindi ko nagalaw, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Kung paano ako kinumbinsi ni Victoria na ilagay ang bahay sa kanyang pangalan, kung paano siya nagbago pagkatapos makilala si Darius, ang court order, ang 48 oras, ang kahihiyan ng pagiging pinagtabuyan sa sarili kong tahanan. Nakinig si Elena ng tahimik, ang kanyang ekspresyon ay nagbabago mula sa kawalan ng paniniwala patungo sa matinding galit. Isabella, sabi ni Elena sa wakas, naaalala mo ba nang magpasya kang ilagay ang bahay sa pangalan ni Victoria? Naaalala mo ba na may kaibigan si Carlos na abogado, si Atty. Ernesto Vega? Dahan-dahan akong tumango. Si Ernesto ay kaibigan ni Carlos simula pa noong kolehiyo. Nandoon siya sa aming kasal, sa binyag ni Victoria. Pagkatapos mamatay ni Carlos, dumalaw siya sa akin ng ilang beses, nag-aalok ng kanyang tulong sa mga legal na usapin. Nakausap mo siya bago ka pumirma ng anuman, di ba? Pinilit ni Elena. Naaalala ko ng bigla. Sinabi sa akin ni Ernesto na huwag akong pumirma ng anuman ang hindi niya sinusuri, at pagkatapos ay dinala ni Victoria ang mga papeles, at huminto ako. Naaalala ang isa pang bagay. Nagpumilit si Ernesto na suriin ang mga dokumento bago ako pumirma.
Tinawagan ko siya upang sabihin sa kanya ang tungkol sa proposal ni Victoria. Binalaan niya ako na maging maingat, na isama ang mga clause na magpoprotekta sa akin. Nagdagdag si Ernesto ng isang bagay sa mga dokumento. Sabi ko ng dahan-dahan, bumabalik ang mga alaala. Isang clause, ang karapatan ng life estate. Life estate, pagtapos ni Elena, umiti sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Naaalala ko dahil kami ni Carlos ay nag-usap tungkol doon nang may sakit siya. Inirerekomenda ni Ernesto na kung ililipat mo ang ari-arian kay Victoria, dapat mong siguraduhin ang iyong karapatang manirahan doon hanggang sa iyong kamatayan. Umupo ako ng tahimik, pinoproseso ang impormasyon. Posible ba iyon? May isang clause sa mga dokumento na nagbibigay sa akin ng karapatang manirahan sa bahay anuman ang may-ari. Pero paano ang court order? Nagsimula ako. Si Victoria at ang kanyang asawa ay malamang na walang alam tungkol sa clause na iyon, sabi ni Elena. Pusta ko na wala sa kanila ang nag-abala na basahin ang orihinal na dokumento. At kung ang abogado na kinontrata nila ay hindi ginawa ng tama ang kanyang trabaho. Isang maliit na apoy ng pag-asa ang nagsimulang magliwanag sa loob ko. Kailangan kong tawagan si Ernesto. Tiningnan ni Elena ang kanyang relo. Gabi na, pero unang-una bukas ng umaga, tatawagan natin siya. Magpahinga ka na ngayon. Bukas ay bagong araw. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakatulog ako ng mahimbing. Kinabukasan ng umaga, ginising ako ni Elena ng kape at balita. Nakausap na niya si Ernesto at maikli niyang ikinuwento ang sitwasyon. Inaabangan niya kami sa kanyang opisina ng -1:00 oras. Dumating kami sa oras. Si Ernesto, na ngayon ay may mas maraming uban, ngunit ang parehong mabait na ngiti na naaalala ko, ay binati kami ng mayakap. Isabella, labis akong nalulungkot sa lahat ng ito, sabi niya, kinukumpas kami na umupo. Binigyan ako ni Elena ng ilang detalye, ngunit kailangan mong ikwento sa akin ng eksakto kung ano ang nangyari. Sa susunod na oras, ikinuwento ko ang lahat. Ang proposal ni Victoria, ang mga dokumento na pinirmahan ko, ang kasal kay Darius, ang mga pagbabago sa kanyang ugali, at sa wakas ang eviction order. Kumuha ng mga tala si Ernesto, lalong lumala ang kanyang ekspresyon. Nang matapos ako, tinanggal niya ang kanyang salamin at tiningnan ako ng direkta. Isabella, naaalala mo ba na iginiit kong suriin ang lahat ng dokumento bago mo pirmahan? Tumango ako. Dumating ka sa bahay at pinag-usapan natin iyon ng magkasama. Eksakto. At nagdagdag ako ng isang partikular na clause, isang life estate. Nangangahulugan iyon na kahit nasa pangalan ni Victoria ang ari-arian, mayroon kang legal na karapatang manirahan doon hanggang sa iyong kamatyan. Ito ay isang karapatan na hindi maaaring bawiin. Kahit ng may-ari ng ari-arian. Kaya, ang court order, ganap na walang bisa. Kinumpirma ni Ernesto. Ang hukom na naglabas nito ay malamang na walang kaalaman sa clause na ito. Si Victoria at ang kanyang abogado ay malamang na iniharap lamang ang titulo ng lupa nang hindi binabanggit ang life estate. Iyan ay pandaraya sa korte. Isang halo ng ginhawa at galit ang bumalot sa akin. Maaari ko bang bawiin ang aking bahay? Hindi lang mo kaya, Isabella. Kailangan mong gawin. Ang ginawa ni Victoria ay iligal. Kailangan nating kumilos ng mabilis bago nila ibenta ang ari-arian. Ang sumunod na mga linggo ay isang kaguluhan ng legal na aktibidad. Nag-file si Ernesto ng kaso laban kay Victoria at Darius, nagsasaad ng procedural fraud at ang paglabag sa aking mga karapatan bilang life tenant. Humingi rin siya ng injunction upang pigilan silang ibenta ang bahay habang nilulutas ang kaso. Sa buong panahong iyon, nanatili ako kay Elena. Ang kanyang walang kondisyong suporta ang tanging bagay na nagpanatili sa akin. Siya at si Lucky, na tila nagkaroon ng bagong buhay sa kanyang malawak na bakuran. Isang buwan pagkaraan, natanggap namin ang balita. Ang hukom ay nagpasya pabor sa amin. Ang eviction order ay binawi, at ang aking karapatan sa life estate sa ari-arian ay opisyal na kinilala. Ano ang ibig sabihin nito, Atty. Ernesto, tanong ko nang magkita kami upang pag-usapan ang desisyon.
Nangangahulugan ito, Isabela, na maaari kang bumalik sa iyong bahay. Legal kang may karapatang manirahan doon sa buong buhay mo. Si Victoria pa rin ang may-ari. Ngunit hindi kanya maaaring pigilan na manirahan sa bahay. Hindi rin niya ito maaaring ibenta sa sinuman nang hindi iginagalang ang iyong life estate. At kung tumanggi sila, tanong ni Elena, laging praktikal. Ngumiti si Ernesto. Isang ngiti na nagpapaalala sa akin ng labis kay Carlos kaya halos mapaiyak ako. Kung tumanggi sila, ipatutupad namin ang hatol ng may tulong ng pulis kung kinakailangan. Hindi ko maiwasan ang isang maliit na ngiti ng kasiyahan. Ang isipin na babalik ako sa aking bahay, na babawiin ang aking tahanan, ay pumuno sa akin ang tuwa na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang linggo. Kailan natin ito magagawa, tanong ko. Bukas ng umaga, sagot ni Ernesto. Nag-coordinate na ako sa korte. Isang opisyal ang sasama sa atin upang ipatupad ang hatol. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog, ngunit sa unang pagkakataon, ito ay dahil sa pag-asa, hindi sa paghihirap. Tila nararamdaman ni Lucky ang aking excitement. Hindi siya umalis sa aking tabi sa buong gabi. Kinabukasan ng umaga, dumating si Ernesto upang sunduin kami ni Elena. Sumakay si Lucky sa likod ng upuan, nakalabas ang kanyang ulo sa bintana na parang noong tuta pa siya. Sa daan, ipinaliwanag ni Ernesto kung ano ang maaari naming asahan. Malamang magugulat sina Victoria at Darius. Maaari silang mag-react ng masama. Hayaan mo akong asikasuhin ang legal na bahagi. Ang opisyal ay naroon upang tiyakin na maayos ang lahat. Tumango ako, nararamdaman ang halo ng nerbiyos at determinasyon. Hindi ko alam kung paano ako magre-react nang makita si Victoria pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ang isang bahagi ko ay nasasaktan pa rin, ipinagkanulo. Ang isa pang bahagi, ang ina na laging ako, ay nangangarap ng isang pagkakaisa na alam kong malabong mangyari. Nang makarating kami sa bahay, huminto ang tibok ng aking puso. May karatula na key for sale sa bakuran. Nasa labas si Darius, nakikipag-usap sa tila isang real estate agent. Pareho silang lumingon nang huminto ang aming kotse. Ang mukha ni Darius ay nagbago mula sa sorpresa patungo sa galit sa loob ng ilang segundo. May sinabi siya sa agent at mabilis na naglakad patungo sa aming kotse. Ano ang ginagawa ninyo rito? Singhal niya nang bumaba kami. Si Ernesto ang nanguna, nagpakilala sa kanyang sarili at inabot sa kanya ang kopya ng court judgment. Ginoong Bennett, narito kami upang ipatupad ang hatol na ito. Si Ginang Morales ay may karapatan sa life estate sa ari-arian na ito at ibabalik namin ang kanyang karapatan ngayon. Tiningnan ni Darius ang dokumento na parang isang makamandag na ahas. Ito ay katawa-tawa. Sa amin ang bahay na ito sa legal na paraan. Nakuha ng inyong asawa ang ari-arian, pagwawasto ni Ernesto, ngunit may malinaw na life estate clause pabor kay Ginang Morales. Isang clause na nakalimutan ninyong banggitin nang nag-file kayo ng eviction order. Sa sandaling iyon, sumabat ang pulis na kasama namin. Sir, may utos akong tiyakin na ipinatupad ang hatol na ito. Pakiusap bigyan niyo si Ginang Morales ng access o kailangan kong iulat kayo para sa pagharang sa hustisya. Tumingin sa paligid si Darius na parang naghahanap ng pagtakas. Sa huli, kinuha niya ang kanyang telepono. Tatawagan ko ang abogado ko. At si Victoria. Sige, tawagan ninyo, kalmado sabi ni Ernesto. Sa ngayon, magpapatuloy kami. Ang real estate agent, na halatang hindi komportable sa sitwasyon, ay bumulong ng isang bagay tungkol sa pagbalik mamaya at mabilis na umalis. Naglakad kami patungo sa harap ng pinto, si Lucky ay masayang sumusunod sa tabi ko. Naramdaman ko ang pagdaloy ng emosyon habang tumatapak ako muli sa beranda na napakaraming beses kong nilinis, kung saan kami ni Carlos ay gumugol ng maraming gabi na nanonood ng paglubog ng araw. Sinundan kami ni Darius, galit na nakikipag-usap sa telepono. Narinig ko ang mga piraso ng kanyang sinasabi. Ang nanay mo, abogado, life estate police? Tinanong ng opisyal kung mayroon akong mga susi. Umiling ako. Kinuha iyon sa akin ni Victoria ng araw ng eviction. Nagring siya ng doorbell. Walang sumagot.
Mukhang walang tao sa bahay, sabi ni Elena. Natapos ni Darius ang kanyang tawag at lumapit sa amin na halatang nagagalit. Papunta na si Victoria. Pati na rin ang abogado ko. Ito ay isang pagkakamali. Walang pagkakamali, Ginoong Bennett, matatag na sabi ng opisyal. Mayroon akong balidong court judgment. Mayroon ba kayong mga susi sa ari-arian? Nag-alinlangan si Darius, ngunit sa huli ay kumuha ng isang set ng mga susi mula sa kanyang bulsa. Ito ay outrage, bulong niya habang nag-aatubili na binuksan ang pinto. Ang pagpasok sa aking tahanan pagkatapos ng isang buwang pagkawala ay parang paghinga muli pagkatapos ng pagkalunod. Sa kabila ng mga halatang pagbabago, bagong kasangkapan, bagong pinturang dingding, ang amoy, ang liwanag na pumapasok sa mga bintana, lahat ay tila pamilyar, isang bahagi ko. Tumakbo si Lucky sa loob, naamoy ang bawat sulok ng excited, kinikilala ang kanyang teritoryo. Umiti ako, nakikita siyang napakasaya. Sige, sabi ng opisyal, kinukonsulta ang ilang papeles. Ayon sa hatol, si Ginang Morales ay may karapatang manirahan sa ari-arian na ito ng walang pagharang. Ginoong Bennett, mayroon ba kayong mga gamit ninyo o ng inyong asawa na nais ninyong alisin ngayon? Tila nagulat si Darius sa tanong. Alisin? Ito ang bahay namin. Nag-renovate kami, bumili ng bagong kasangkapan. Maaaring manatili ang mga kasangkapan at pagpapabuti, sumabat si Ernesto. Si Ginang Morales ay binabawi lamang ang kanyang karapatang manirahan dito, hindi ang pagmamay-ari ng personal na ari-arian na inyong nakuha. Ito ay walang katuturan. Nagbago ang mood ni Darius mula sa kawalan ng paniniwala patungo sa matinding galit. Inaasahan ninyo na iiwan lang namin ang lahat ng aming kasangkapan, ang aming mga gamit at aalis. Maaari ninyong kunin ang inyong personal na gamit, paglilinaw ni Ernesto ng kalmado. Ngunit ang bahagi ng bahay, tulad ng mga fixed furnishings, appliances, at iba pa, ay dapat manatili. Ito ay bahagi ng life estate. Sasagot pa sana si Darius nang marinig namin ang kotse na huminto sa labas. Ilang sandali pagkaraan, sumugod si Victoria sa bahay, sinundan ng isang lalaki na nakasuot ng suit na akala ko ay kanyang abogado. Nagtagpo ang aming mga mata, at sa isang iglap, nakita ko muli ang aking munting anak. Ang bata na tumatakbo sa aking mga braso kapag siya ay nadapa, ang teenager na umiiyak sa aking balikat dahil sa broken heart. Ang dalaga na yumakap sa akin sa libing ni Carlos, nangangakong lagi kaming magkasama. Ngunit lumipas ang sandali at ang babae sa harap ko ay may malamig, kalkuladong mga mata na minana niya, hindi mula sa akin, kundi sa kanyang ama. Laging ganoon ang tingin ni Carlos kapag galit na galit siya. Ano ang nangyayari rito? Sigaw ni Victoria. Ang kanyang abogado, na kinuha na ang hatol mula sa kamay ni Darius, ay sumabat. Ginang Bennett, tila mayroong life estate clause pabor sa inyong ina sa orihinal na kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Ano? Tiningnan ako ni Victoria nang may pag-akusa na parang naglagay ako ng patibong. Isang life estate. Ulit ng kanyang abogado, halatang hindi komportable. Nangangahulugan ito na ang inyong ina ay mailegal na karapatang manirahan sa ari-arian na ito hanggang sa kanyang kamatayan anuman ang may-ari. Namutla si Victoria. Imposible iyan. Sinuri namin ang lahat ng dokumento. Malamang hindi nang may sapat na pag-iingat, bulong ni Ernesto. Ipaglalaban ko ito, sabi ni Victoria, kinuha ang mga papeles mula sa kanyang abogado. May pagkakamali siguro, may paraan para invalidate yan. Ang abogado ni Victoria, isang binata na mukhang lalong hindi komportable, ay nilinis ang kanyang lalamunan. Ginang Bennett, kung maaari, kinuha niya ang hatol at sinuri itong maingat. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang tablet at naghanap ng isang bagay. Sa huli, tumingala siya na may matinding ekspresyon. Natatakot ako na tila tama ang hatol. Ang life estate ay isang tunay na karapatan sa ari-arian na hindi maaaring unilaterally bawiin kung ito ay nasa orihinal na kontrata at hindi ito hayagang isinuko ng inyong ina. Ibinigay niya sa amin ang bahay, sigaw ni Victoria. Ibinigay ko sa iyo ang ari-arian, pagwawasto ko, nakahanap ako ng boses sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya.
Pero hindi ko kailanman isinuko ang aking karapatang manirahan dito. Isang bagay na malinaw kong ipinaliwanag sa iyo nang pumayag ako na ilagay ang bahay sa iyong pangalan. Tiningnan ako ni Victoria na parang gusto niya akong burahin sa mundo. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang abogado. May dapat tayong gawin. Umiling ang lalaki. Maaari tayong umapela, ngunit sa totoo lang, kung ang life estate ay malinaw na itinatag sa orihinal na kontrata, napakaliit ng ating pagkakataon. Si Darius, na hindi karaniwang tahimik, ay sumabog. Ito ay katawa-tawa. Binili namin ang bahay na ito para ibenta. Mayroon na kaming mga alok. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagkadiin sa aking isip. Hindi mo kailanman gustong manirahan dito, di ba? Ang buong kwento tungkol sa sanggol, tungkol sa pagkakailangan ng mas maraming espasyo. Iyon ay para lang paalisin ako upang maibenta mo ang bahay. May dangal si Victoria na nagpakita ng kahihiyan kahit sandali lang. Ang bahay ay nasa isang lugar na lubos na nagpahalaga. Ito ay isang magandang investment. Isang magandang investment. Ulit ko nang hindi makapaniwala. Ang pagtataboy sa sarili mong ina sa kanyang tahanan ay isang magandang investment. Sumabat si Darius. Ang sentimentalidad ay hindi nagbabayad ng mga bill, Ginang Morales. Ang bahay na ito ay maaaring ibenta ng 3 beses sa halaga nito nang binili ninyo iyan. At ang pera na iyon ang eksaktong kailangan mo upang bayaran ang iyong mga utang sa pagsusugal. Di ba, Darius, sabi ko, naaalala ang mga bulong-bulungan na pag-uusap na narinig ko sa pagitan nila, ang mga misteryosong tawag sa telepono. Ang kanyang lumalalang nerbiyos. Kinumpirma ng ekspresyon ni Darius na tama ako. Tiningnan siya ni Victoria, nagulat. Ano ang sinasabi niya, Darius? Huwag kayong makinig sa kanya, mabilis niyang sabi. Ang nanay ninyo ay gumagawa ng mga kwento upang paghiwalain tayo. Ngunit hindi na tinitingnan ni Victoria si Darius nang may parehong paghanga. Isang anino ng pag-aalinlangan ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang pulis na tahimik na nagmamasid ay nagsalita. Naniniwala ako na itinatag na natin na si Ginang Morales ay may karapatang manirahan dito. Iminumungkahi ko na ayusin ninyo ang inyong mga usapin sa pamilya ng pribado. Ang aking tungkulin ay tiyakin na ang hatol ay ipinatupad ngayon. Tiningnan ni Victoria ang kanyang abogado na tumangon ang may pagtanggap. Sa legal na paraan, may karapatan ang inyong ina na manirahan dito. Maaari tayong umapela, ngunit sa ngayon, ang hatol ay dapat sundin. Hindi pa tapos ito, babala ni Victoria sa akin, hinawakan ang kanyang pitaka. Halika na, Darius. Mukhang handa nang makipagtalo si Darius, ngunit may isang bagay sa ekspresyon ni Victoria ang pumigil sa kanya. Sa isang huling tingin sa aking direksyon. Sinundan niya ang kanyang asawa sa labas. Nang kami ay mag-isa, kami ni Ernesto, Elena, ang opisyal, ay nagtinginan ng tahimik sandali. Pagkatapos, hindi mapigilan ang aking sarili, umupo ako sa sofa, isang bago na hindi ko nakilala at umiyak. Luha ng ginhawa ng sakit ng mapait na tagumpay. Umupo si Elena sa tabi ko, hinawakan ako. Tumalon si Lucky sa sofa at ipinahinga ang kanyang ulo sa aking kandungan tulad ng ginawa niya ng 1,000 beses noon. Nasa bahay ka na, Isabela, bulong ni Elena. Nasa bahay ka na. Nagpaalam ang opisyal, nangakong babalik kung may anumang problema. Nanatili si Ernesto sandali pa, ipinaliwanag ang mga legal na detalye ng sitwasyon. Si Victoria pa rin ang may-ari ng bahay, ngunit may karapatan akong manirahan doon hanggang sa aking kamatayan. Hindi nila ako maaaring pilitin na umalis, at hindi rin nila maaaring ibenta ang bahay nang hindi ipinapaalam sa bumibili ang aking life estate, na ginagawang halos hindi mabenta ang bahay. Nanalo ka, Isabela, sabi ni Ernesto bago siya umalis. Ngayon subukan mong muling itayo ang iyong buhay. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang sumunod na ilang araw ay kakaiba. Nagbago ang bahay. Halos ganap na binago ni na Victoria at Darius ang dekorasyon, itinapon ang karamihan sa aking mga lumang kasangkapan, ang mga piraso na may napakaraming alaala. Ang mga dingding ay pininturahan ng neutral, moderno, malamig na kulay.
Ang hardin, ang aking pagmamalaki at kagalakan, ay ginawang minimalistang espasyo na may mga bato at ilang kakaibang halaman. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pagbabagong iyon, akin pa rin ang bahay. Ang mga tubo ay gumagawa pa rin ng katangi-tanging ingay kapag binuksan ang mainit na tubig. Ang ikatlong baitang ay kumakalabog pa rin sa parehong paraan. Ang liwanag ng gabi ay dumadaloy pa rin sa bintana ng kusina, nagpapaliwanag ng lahat ng may gininto ang glow na labis na minahal ni Carlos. Nanatili sa akin si Elena sa unang linggo, tinutulungan akong ayusin muli ang ilang gamit na dinala ko. Inilagay namin ang mga litrato sa mga bagong lugar, umangkop sa mga pagbabago, ngunit binabawi ang espasyo bilang akin muli. Hindi na bumalik sina Victoria at Darius, ni hindi sila tumawag. Ang kanilang katahimikan ay nakakabingi, ngunit ito rin ay isang ginhawa. Kailangan ko ng oras upang iproseso ang lahat ng nangyari, upang gumaling. Isang umaga, 2 linggo pagkatapos kong bumalik, narinig ko ang doorbell habang nag-aalmusal ako sa kusina. Si Victoria iyon, mag-isa. Mukha siyang iba, hindi na gaanong maangas, mas katulad ng anak na naaalala ko. Maaari ba akong pumasok? Tanong niya sa mahinang boses. Nag-alinlangan ako sandali, ngunit sa huli ay tumabi ako, pinapasok siya. Si Lucky, nakaraniwang masiglang bumabati sa sinumang bisita, ay nanatiling malayo, maingat na pinapanood siya. Umupo kami sa kusina sa isang hindi komportable na katahimikan. Sa wakas, nagsalita si Victoria. Umalis na si Darius, sabi niya ng simple. Tiningnan ko siya, naghihintay ng karagdagang paliwanag. Tama ka, patuloy niya. Mas malala ang mga utang sa pagsusugal kaysa sa naisip ko. ₱250,000 sa ilang mapanganib na loan sharks. Kaya siya labis na desperado na ibenta ang bahay na ito. Hindi ko naramdaman ang kasiyahan na inaasahan ko sa pagkumpirma ng aking mga hinala. Tanging malalim na kalungkutan para sa aking anak. Nasaan na siya ngayon, tanong ko. Nagkibit balikat si Victoria. Hindi ko alam, nag-iwan siya ng tala. Sabi niya nakakuha siya ng pera mula sa ibang source at kailangan niya ng oras para ayusin ang kanyang buhay. Pasensya na, sabi ko. At ibig kong sabihin. Tiningnan ako ni Victoria na nagulat. Nagsisisi kayo pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa inyo. Anak ko kayo, sabi ko ng simple. Ang sakit niyo ay laging sakit ko. Napunuan ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ako karapat-dapat na maging ganito kabait sa akin. Hindi ako sumagot. Totoo, hindi siya karapat-dapat. Ngunit ang pag-ibig ng isang ina ay hindi gumagana batay sa kung ano ang karapat-dapat. At ang sanggol, tanong ko pagkaraan ng ilang sandali, naaalala ang dahilan na ginamit nila upang itaboy ako. Tumingin sa ibaba si Victoria. Walang sanggol. Wala kailanman. Ideya ni Darius iyon upang magkaroon kayo ng pakiramdam ng pagkakasala kung lalaban kayo. Ang kalkuladong kalupitan ng kasinungalingan na iyon ay mas sumakit sa akin kaysa sa anuman ang paglaruin ang isang bagay na kasing sagrado ng isang apo, ngunit wala akong sinabi. Ano pa ang sasabihin? Nag-file ako ng divorce, patuloy ni Victoria. At susubukan kong ayusin ang mga bagay simula sa pagbabalik sa iyo ng bahay. Tiningnan ko siya ng nagulat. Hindi mo kailangan. Kailangan ko, iginiit niya. Hindi ko dapat sinunod ang plano niya. Ito ay isang kakilakilabot, hindi mapapatawad na pagkakamali. Walang hindi mapapatawad sa pagitan ng isang ina at anak, malumanay kong sabi. Nawala ng kontrol si Victoria noon na maihikbi na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Tumayo ako at niyakap siya, nararamdaman ang panginginig ng kanyang katawan sa akin, tulad ng noong bata pa siya at nagkakaroon ng masamang panaginip. Pasensya na, nanay, ulit niya sa gitna ng kanyang mga luha. Lubos akong pasensya na. Pinatawad ko siya, syempre. Hindi agad, hindi ganap, ngunit sinimulan ko iyon ng araw na iyon. Ang daan patungo sa pagkakaisa ay mahaba, puno ng mahirap na pag-uusap at mga sugat na mabagal gumaling. Ipinagkanulo ni Victoria ang aking tiwala sa pinakamasamang paraan. At hindi iyon madaling kalimutan. Ngunit siya ang aking anak, ang maliit na idinuyan ko sa pagtulog, ang babae na binendaan ko ang kanyang mga sugat sa tuhod,
ang dalaga na pinunasan ko ang kanyang mga luha. Ang pag-ibig ng isang ina ay marahil ang pinakamatibay na puwersa sa universo. 6 na buwan pagkaraan, ang bahay ay legal na bumalik sa aking pangalan. Iginiit ni Victoria iyon bilang bahagi ng kanyang proseso ng pagbabayad pinsala. Si Darius ay tuluyang nawala sa aming buhay, bagaman paminsan-minsan ay mailumalabas na balita tungkol sa kanyang bagong problema sa ibang syudad. Kami ni Victoria ay nagsimula ng isang bagong relasyon, mas mature, mas tapat. Lumipat siya pabalik sa kanyang apartment, ngunit regular na dumadalaw, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagpili. Dahan-dahan, muli naming itinayo ang aming tiwala. 1 taon pagkatapos kong bumalik, nakaupo kami sa likod ng beranda, tinitingnan ang hardin na muli naming itinanim, ibinabalik sa dating kaluwalhasyan. Natutulog si Loki sa aming mga paa. Isang matanda na ngunit masayang aso ngayon. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Tanong ko kay Victoria, nararamdaman na kaya na naming pag-usapan iyon nang hindi na masakit. Tiningnan niya ako, naghihintay. Hindi ang pagkawala ng bahay, kundi ang pagkawala sa iyo. Ang makita kung ano ang naging kayo. Tumango si Victoria, may luha sa kanyang mga mata. Alam ko. At iyan ang hindi ko kailanman ganap na mapapatawad sa aking sarili. Hindi ang court order, hindi ang mga kasinungalingan, kundi ang pagtataksil sa lahat ng itinuro mo sa akin tungkol sa pag-ibig, pamilya, at integridad. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Pero bumalik ka. Pinili mo ang tamang landas sa huli. Salamat sa iyo, sabi niya, sa iyong lakas, sa iyong dangal. Sa isang detalyeng iyon na nakalimutan naming tingnan sa mga dokumento. Umiti ako, naaalala ang tingin sa mukha ni Victoria nang malaman niya na mayroon akong legal na karapatang manirahan sa bahay. Ang life estate, ang foresight ng iyong ama sa pamamagitan ni Ernesto. Laging nag-aalaga si tatay sa atin, kahit wala na siya, bulong ni Victoria. Sumang-ayon ako, nakatingin sa langit habang nagsisimulang maging kahel. Laging. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ni Victoria, nanatili ako sandali pa sa beranda kasama si Lucky. Akin ang bahay muli, legal at sa lahat ng mahalagang paraan. Ang aking anak na babae ay bumalik sa akin, hindi bilang ang taong minanipula ni Darius, kundi bilang ang Victoria na pinalaki ko. Maraming kinuha sa akin ang buhay, si Carlos, nang masyadong maaga, halos ang aking tahanan at panandalian ang aking anak na babae. Ngunit marami rin itong ibinalik sa akin, ang aking dangal, ang aking tahanan, ang aking muling itinayong pamilya. At tinuruan ako nito ng isang napakahalagang aral, na kahit sa pinakamadilim na sandali, kapag tila nawala na ang lahat, laging may isang detalye, maliit ngunit mahalaga, na maaaring magbago sa lahat. Sa aking kaso, ito ay isang legal na clause na hindi napansin ni Darius at Victoria. Ngunit ito rin ang aking panloob na lakas, ang lakas na hindi ko alam na taglay ko hanggang sa mapilitan akong gamitin ito. Ngayon, nakaupo sa beranda ng bahay na halos mawala ko, kasama ang anak na halos mawala ko at ang aso na hindi kailanman umalis sa aking tabi, ako ay nasa kapayapaan. Ito ang aking bahay, ang aking tahanan, at walang sinuman ang makakakuha nito mula sa akin muli.